Ito ang Marilake Highway, isang kalsadang hindi lang basta daan, kundi destinasyon ng libu-libong riders. Ang salitang Marilake ay ang pinagsama-samang lugar ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Isang syudad at 3 probinsyang pinagbuklod ng iisang malupit at magandang kalsada. Sa video na ito, samahan niyo akong motorin ang buong kahabaan ng Marilake Highway. Mula Marikina, tatahakin natin ang bawat liko, bawat ahon, bawat tanawing parang painting, hanggang sa marating natin ang pinakadulo ng Infanta Quezon. Pero hindi lang to basta biyahe, dahil titigil din tayo sa mga sikat at iconic spot tulad ng Big C, ang paboritong tambayan at daanan ng mga riders dahil sa kurbadang kung titignan mo mula sa itaas ay mistulang letrang C. Devil's Corner, kalsadang sobrang talim ng liko at sa dami ng aksidente na naiulat sa spot na ito, lalo't kapag basa o madulas ang daan. Manukan, tambayan din ng mga riders bago harapin ang mga matitinding liko ng Marilake. Lihim na Lagusan, isang tagong spot sa kahabaan ng Marilake na matatagpuan malapit sa kurbada ng Quezon, na kung dadaan ka rito ay parang ang papasok sa mundo ng mga dinosaurs. Infanta Quezon Arc, o mas kilala bilang Little Baguio, paboritong tambayan ng mga riders dahil ramdam dito ang sobrang lamig ng hangin kahit mainit ang panahon. At mga tulay at falls na matatagpuan lang din mismo sa gilid ng Marilake Highway. Ang linaw ng tubig, oh. Oh my G, grabe. So ito yung falls, guys. Tapos ito, mga ilang hakbang lang, siguro mga 10. Ayan yung kalsadahan. Mga tanawing mapapatigil ka, mga lugar na minsan lang din masulyapan o makita. Kaya kung gusto mong sumabay sa biyahe ko, mag-relax habang pinapakita ko ang ganda ng kalikasan at maramdaman ang thrill ng bawat liko, stay with me. Dahil ito ang biyahe na hindi mo gustuing i-skip. Let's ride the legendary Marilake all the way to the end. Umpisa na po natin ang video. Let's go! What's up, guys? For today's video, babaybayin po natin ang Marilake Highway. So andito tayo ngayon sa tapat po ng SM City Marikina. And time check, guys, 5:36 AM. So yun, guys, sa mga hindi po nakakaalam, ang Marilake po ay acronym po ng Marikina, Laguna at Quezon. So kahabaan po siya ng Marilake. So in short, Marilake po. Alright, guys, so hopefully maging maganda po ang panahon ngayon. O makikita naman natin, guys, na blue sky yung kalangitan. And sana ay ma-enjoy natin ang araw na ito para makapag-relax, makaramdam po ng kahit paano peace of mind. And sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga pala si GC Boy. So ang mga video na pinapost ko or ina-upload is tungkol sa mga nature travel, camping site. So kung mahilig ka po sa mga ganitong klaseng video, samahan nyo muna akong ihatid kayo sa isa na naman pong relaxation place na matatagpuan lang po dito sa probinsya ng Quezon. And sa mga hindi po nakakaalam, guys, today is June 15, Sunday. At ngayong araw pala, guys, ipinagdiriwang po natin ang araw ng mga tatay. So happy Father's Day po sa lahat po ng mga magigiting na ama na nanonood sa ating ngayon na araw. And happy Father's Day na rin pala sa akin, guys. So mas pinili ko muna mag-isa, mag solo ride para at least kahit pa paano, guys, ay makaramdam tayo, makaranas tayo ng relaxation or peace of mind since today is Father's Day naman. Sa mga gusto rin pong pumunta dito sa Marilake Highway at maranasan na mag-rides, talagang highly recommended ko to, Marilake Highway. Hindi ako magsasawang balik-balikan to. So ito, guys, actually 2 to 3 hours away lang from Metro Manila. Pwede mo nang marating to, diba? So talagang itong Marilake Highway, hindi mo maki-question yung mga riders kung bakit binabalik-balikan to. Talagang napaka-solid ng highway na to. Ito na yun, Lodi, oh. Wow, amazing, Marilake. So dahan-dahan na tayo, guys. Huwag tayo magpapadala sa ano natin, sa excitement natin, oh. Hindi ko alam ba't ilang beses na ako nakakapunta dito, pero yung excitement ko ganun pa rin, di ba?
Ayan na, namimitik oh. Uy, gagi si Bubit, namimitik guys. Hindi ako pinitikan ni Idol ha. Ito tayo guys no. So andito tayo ngayon sa ano, sa parang billboard to ng ano, pabahay dito, Palo Alto, Santa Lucia. Banat Idol, maraming titibay ng mga kabataan na to. Tama yan ginagawa nyo, magbisikleta kayo kaysa mag ano kayo sa lugar ninyo. So ito guys, so merong ano dito, spider web, National Park Wildlife Sanctuary. Alright. So ang ganda ng ambience dito talaga oh. OMG guys, ang ganda dito. Oh yeah, grabe. Wala na. Wow, amazing spot dito guys oh. Amazing spot dito. Oh my god. Solid dito guys. Last na nakapunta ako dito sa Marilake, ano last February pa siguro. Ano ba ngayon, June, February, March, April, May, June. So 4 months ago no. Kakaiba yung ambience dito guys. So ayun, may mga ano dito, parang dinevelop na park. Ayun pinaganda. Dami mo overtake sa atin ah. Ano na yun, mga Aerox na yun. Pa Big C na siguro tayo no? Sa Big C stop muna tayo dun guys. So dahan-dahan tayo no. Mamaya kakatingin natin sa view dumiretso tayo. Wag naman. Ano lang tayo, kahit pa paano vigilant pa rin tayo sa daanan. Ito Big C na nga guys. Ito na nga namimitik oh. Dami oh. Wow, dami namimitik. Ayun na Big C guys. Wow, ganda dito. Wow. Sa mga baguhan sa Marilake, baka pamilyar na kayo sa pangalan pero hindi pa sa lugar. Pero sa mga veteranong rider, may isang kurbada na hindi kailanman makakalimutan. Ito ang tinatawag nilang Big C. Ang Big C ay matatagpuan sa bahagi ng Tanay Rizal sa kahabaan ng Marcos Highway na mas kilala bilang Marilake. Isang shortcut palabas ng Metro Manila patungong kabundukan ng Sierra Madre. Tinawag itong Big C hindi dahil sa pangalan ng lugar, kundi dahil sa hugis nito sa kalsada. Isang malapad at mahaba na kurbada na parang letrang C kung titingnan mo mula sa itaas. Sa mga rider, ang Big C ay hindi lang basta kurbada. Sa itong right side of passage parang checkpoint na nagpapatunay na nasa tunay ka ng kalagitnaan ng Marilake. Makikita mo rito ang malawak na view ng kabundukan ng Rizal, lalo na sa umaga kung saan bumabalot pa ng hamog. Dito madalas tumigil ang mga grupo para magpahinga, magpa-picture o magpalamig. Sa dami ng kuwang litrato at video dito, para na rin itong naging landmark ng Marilake sa social media. Sa bawat ganda may panganib. Ang Big C ay maganda pero marami na ring rider ang disgrasya rito dahil sa overspeeding, malinglin o hindi paggalang sa kurbada. Sa kurbadang ito, makikita mong hindi lang ang ganda ng kalikasan kundi ang tunay na pagrespeto sa ride at buhay. Dito ako natutong huwag magmadali. Dito ako naramdaman yung balance ng thrill at peace. At sa bawat pagdaan ko rito, lagi kong naaalala na ang biyahe hindi paligsahan, kundi paglalakbay ng isip, katawan at damdamin. So next nating i-stopan o mag-i-stop over tayo guys sa ano, sa may Devil's Corner kung tawagin no. Alright, so let's go guys. Kanta dun no. Grabe, napaka-solid dito sa Marilake Idols. Wow, amazing. Okay, so alam ko papunta na tong Manukan eh. Oy, gagi. Ito na ata yung Devil's Corner. Ito na ba yun? Oh my G. Ito na ba yun guys? Hindi ko alam eh.
Grabing banking na yun no? Tinawag itong Devil's Corner hindi lang dahil sa itsura ng kurbada, kundi dahil marami nang nabitag dito. Mga rider na hindi nakapreno sa tamang oras o hindi sanay sa bank angle o liko. May mga vlogger at motovlog group na nag-warning na rin dito at meron pang ilang video footage na actual ang pagsemplang. Kaya't sinusuportahan ito ng mga local rider groups na may mga signage like slow down, respect the corner. Ito yung tinatawag nilang Devil's Corner sa pangalan pa lang alam mong hindi ito ordinaryong liko. Kaya kung dumadaan ka rito, tandaan, hindi mo kailangan daanin sa bilis ang ride. Minsan sa bagal mas makikita ang ganda at panganib ng daan. Mula sa Big C hanggang Devil's Corner, may isang paalala ang malalaki sa ating lahat. Respeto sa daan, respeto sa buhay, at kalikasan. Actually guys, ang laki ng pinagbago na itong Marilake. Sunday ngayon, di ba? Dapat ang dami mga tambay ngayon o mga riders na alam mo na, di ba? Ayan, halos ano na, behave na lahat ng mga riders, no? Sana tuloy-tuloy na to guys. Unlike before, lalo na kung ganitong araw, Sunday, sobrang dami talaga guys. Ayan, behave na yung mga riders ngayon, ano? So, alam ko, nandito na tayo sa pamanukan na to guys eh. Okay, ay manukan na nga to guys. Ayun na, okay. Manukan na nga ito, idol. Sa'yo yung manukan, no? Ayun, no? Mga tambahan. So, ayun, inistapan pa rin siya, no? Ng mga riders. Sa kahabaan ng Marilake, isa sa mga pinaka-iconic na hintuan ng mga rider ay ang tinatawag nilang manukan. Pero alam mo ba, hindi lang basta pangalan lang yan. May kwento kung bakit manukan ang naging tawag sa lugar na ito. Saan nga ba galing ang pangalang manukan? Bago pa man ito naging tambayan ng mga rider, ang spot na ito ay kilala sa dami ng mga panabong na manok na nakatali sa gilid ng highway. Makikita mo noon hanggang ngayon ang mga manok na may kanya-kanyang kulungan. Kaya natural na tinawag ito ng mga dumadaan bilang manukan. Di man ito literal na tindahan ng mga manok, naging landmark na ito ng mga rider na napapadaan dito. Habang lumilipas ang panahon, naging natural stopover na ito ng mga rider. Bakit nga ba? Kasi maganda ang ambience. Kaliwat kanan punong-puno ng mga malalaking puno. Kaya kahit tanghalin tapat, may lilim pa rin. Presko ang hangin, minsan foggy. Minsan tahimik lang na parang probinsya. Kaya kung pagod ka na sa mga liko, ahon, matarik na daan ng Marilake, dito ka muna magpahinga, magkape o maipagkwentuhan sa mga kapwa mo riders. Sabi nga ng iba, kung Big C ang meet up at Devil's Corner ang thrill spot, ang manukan ang recharge point. Lahat ng dumadaan dito may kwento. Kahit isang beses lang, hindi mo makakalimutan ang vibe ng lugar na to. So alright guys, ayun, nadaanan na natin yung manukan kung tawagin. So yung spot na yun guys, yun talaga yung pinaka antayan o pahingahan ng mga riders, no? Kasi doon kasi sa lugar na yun guys, talagang presko yung pwesto kasi kabilat kanan, kaliwat kanan merong kapunuan. So talagang lilim na lilim ka doon kung sakaling magpapahinga ka. At the same time guys, andun na rin kasi nakatambay yung ibang mga namimitik o yung mga namimicture. Kaya solid doon talaga guys pagka nagpahinga ka doon. Alright, so dire-diretso lang natin to guys. So mahaba pa yung babiyahin natin, no? Hindi ko lang talaga sure kung may sasagad natin to hanggang dulo ng Marilake. Sana umabot yung natin, yung oras natin. Kasi ang target ko is kahit sana 4 PM makabalik na ako. Lamig gangsti. Ay sa mga gusto pala ng ng mga ganitong klaseng lugar guys, sa mga taga Caloocan, Quezon City, Marikina, ay malapit lang to sa inyo, di ba? So puntahan nyo na guys kung kasalukuyan nakakaramdam kayo ng presyo sa buhay, problema, and problema sa love life, problema sa family, problema sa financial, o kung saan pa mang anong pa mang problema yan guys. Try nyo puntahan tong Marilake guys. For sure talaga na marerefresh kayo, marerefresh yung utak ninyo, marereset yung katawan ninyo guys. So kahit pa paano makapag-travel na rin kayo, 'di ba?
Actually sa ganitong lugar hindi naman kailangan ng malaking gastos eh. Gasolina, kape, okay na eh, di ba? Much better kung solo rides ka lang para talagang, di ba, wala kang ibang iisipin, ikaw lang, sarili mo lang. Kaya kung ako sa iyo, balak mo talagang mag-rides, ito lang babaunin mo. Una-una yung ano ng katawan, talagang active na katawan or talagang condition na katawan. Pangalawa, dapat condition din yung motor mo, and at the same time dapat wala kang ibang iisipin kundi enjoy mo lang yung nature. Ganun lang guys, di ba? Napakaganda ng Marilake, promise. Ito yung lugar o spot talaga na hindi mo pagsasawaan. Tsaka ang kagandahan kasi dito sa Marilake, napakalapit lang sa Metro Manila. Unlike sa Batangas, Pangasinan, Pampanga, di ba? Babaybayin mo pa o babiyayin mo pa ng ilang oras. Dito ano, accessible. Hindi mo na kailangan ng toll fee, hindi mo na kailangan dumaan sa NLEX. Talagang ganda dito. Sheesh. So next nating spot guys na pwede nating hintuan, baka doon na sa ano, doon na sa tawag dito. Ganda dito. Na-speechless ako pag nakakita ako ng magandang view eh. Alam mo, may ikikwento kami, sasabihin ka tapos makakakita ka ng ganyan kaganda oh. Pero kalma lang guys, baka mamaya sa sobrang pagtingin natin sa mga view hindi natin mamalayan yung daanan. Alright, so time check tayo guys, 7:22 ng umaga. Mag-alas 8 na rin. Maaga pa naman kung tutusin, pero iniisip ko kasi hindi ko minamadali yung oras eh. Kasi once na minamadali mo yung oras, diba, parang doon na lang mapupunta yung isip mo sa oras eh. Hanggat maaari kailangan walang oras na makikita eh. Tuloy-tuloy lang yung biyahe. So let's spot to guys. No? Wow, ang ganda dito sir. Oh my god, pahinto ako. Amazing dito guys oh. Wait lang ganda oh. Wow, amazing oh. Sheesh. Sea of clouds din oh. So kung maaga tayo kanina pala guys, baka makakita tayo ng sea of clouds banda dyan. Amazing. Ito yung kaninang sea of clouds na nadaanan natin nung nagpalipad tayo ng drone. So ayun yun no. So sa ngayon pa wala na yung sea of clouds, pero kung maaga-aga tayo dyan, baka nakakita natin ng nakakita tayo ng mas maraming sea of clouds dyan. Tuloy tayo sa biyahe. Diba? Ito sinasabi ko sa inyo, yung kagandahan o yung pagiging solo rider no, talagang every time na may makikita kang magagandang spot or magagandang place, pwede kang huminto, diba? So ayan, nakakita tayo ng magandang spot, magandang place, so huminto tayo para makapagpa-picture o makakuha ng video. So diretso ang biyahe natin. Alright guys. Wow, dun oh, dagat na dun oh. Amazing talaga. So andun yung mga windmill. Alright. So dun banda dun guys may dagat na. Yun nata yung real na eh, no? Yun nata yung real idol eh no. So yun yung mga ano no, windmill no, sa Pililla yun eh, alam ko, Pililla, Quezon. So yung nakita nating dagat doon, sa real na siguro yun o Pami ng Quezon. Alright, so as of now nandito pa rin tayo sa kahabaan po ng Quezon. Alright,
So later madadaanan natin yung ano yung Laguna, Santa Maria Laguna. So mamaya i-stop tayo doon guys. Napaka-solid talaga ng Marilaki Idol, no? Alright, so kita nyo naman yung sound trip natin, no? Rapstar Flow G habang nagdadrive, no? Habang nagmomoto. Talagang, gaganahan ka eh. Gaganahan ka mag-drive, magmotor. Ngayon yung sound trip mo, no? So later, stop tayo doon sa ano, sa lihim na Lagusan, tapos doon sa may arko ng Infanta Quezon. So, full bar pa rin yung ano natin, no? Yung gasolina natin. Ito yung kinagandahan sa Honda Click guys, no? Napakatipid sa gasolina. Although 150cc siya, tipid pa rin talaga siya sa gas. Wow! Oh my gloves, man! OMG, this is... Oh my god, grabe guys. Oh, ganda ng ano, view. Grabe. Amazing, Lodi. Grabe yung Sierra Madre, no? Guys, yung Sierra Madre pala sa mga hindi nakakaalam, ang Sierra Madre po is nasa 500 plus kilometers, no? Gaano nga ba kahaba ang Sierra Madre? Ang Sierra Madre ay may haba na 540 kilometers. Sakop nito mula Cagayan Province sa norte hanggang Quezon Province sa timog. Tinawag itong backbone of Luzon dahil ito ang natural barrier sa silangang bahagi ng isla. Isa rin ito sa pinaka-importanteng proteksyon laban sa bagyo. Sinasalo nito ang mga bagyong galing sa Pacific Ocean. Maraming bahagi nito ang di pa naaabot ng modernong development, kaya andyan pa rin ang maraming virgin forest and wildlife. Ang Sierra Madre hindi lang background ng ride natin, isa itong pinaka-importanteng bundok sa buong Pilipinas. Habang daan, hindi lang hangin ang nararamdaman natin, kundi yung bigat ng responsibilidad na alagaan ang ganitong klase ng yaman ng Pilipinas. May mapabundok, mapailog, mapa falls, talagang hindi ka ipapaya ng Pilipinas sa mga gandang view, diba? So ayun guys, kung may mga motor naman kayo, ayahan nyo na yung mga tropa nyo, family nyo na bisitahin itong Marilaki Highway. Talagang napaka solid spot guys. Ayun yung mga grupo ng mga big bikers, oh. So soon, kung ipagkakaloob sa atin ni Lord, no, biyayaan niya tayo rin ng isang talagang pang long ride na motor, no? Eh, mga big bike. Pero sa ngayon guys, okay pa ako dito sa motor ko. Ayun, no, mga grupo ng riders, no. Nakakatuwa lang kasi nakakita ka ng mga grupo ng riders talaga na nag-e-enjoy, nag-stop over, nag-aantayan. Yan kasi yung maganda guys, as a grupo ng rider, talagang kada stop over nyo may kwento eh, diba? Nakakamiss lang kasi lahat kasi ng mga tropa natin na rider o ilan sa kanila is busy. Although yung iba gusto naman sumama o sumama sa akin, yun nga lang kasi guys, hindi na rin natutuloy kasi gusto ng iba na kompleto. So ako, as rin, nagko-content, gusto ko rin talaga na mabuo o makompleto yung namin. Yung nga lang kasi guys, may mga kanya-kanya tayong hamon na buhay. Yung iba hindi makapag-absent, hindi makapagpaalam sa mga boss o mga hamon nila sa pinapasukan. Yung iba naman nakakapag-leave. Yun nga lang, yung iba hindi pinapayagan, kumbaga hindi tumutugma yung araw. So ang tendency, yun, hindi na lang natutuloy. Hindi naman natin masisisi yung iba kung bakit hindi matuloy. Actually lahat naman talaga ng mga nakikita natin sa ibang social media na kulayan nyo na yan para matuloy na yan. Lahat naman talaga ng mga gusto mag nature travel, gustong matuloy. Yun nga lang talaga, di ba? Mahirap iwanan yung responsibilidad. Yung iba naman guys, hindi pinapayagan ng partner o ng asawa. Yung iba hindi pinapayagan mag-leave o umabsent.
Kaya ang nangyayari talaga yun, hindi natutuloy. Pero kung may chance kayong ituloy, ituloy nyo na yan. Kasi di ba, napakasarap mag nature travel guys, napakasarap mag rides. Yes, andun po, nakakapagod, pero iba pa rin talaga yung yung happiness nyo pagka ito, di ba, masaya ka, nag-iisip, wala kang ibang iniisip, gusto mo lang mag-enjoy, mag-relax, di ba? At saka yung memories guys, yun yung yung treasure kasi guys, yung time, memories, hindi na yun mababalikan ngayon, di ba, malakas ka, nakapag-motor ka, hindi natin sure sa mga susunod na araw kung, di ba, hanggat maaari, tuloy nyo na yan guys. In-encourage yun, no? Lamig, grabe, sarap. Yun, talagang napaka-bless ko ngayong araw. Alam nyo kung bakit guys? Talagang itong siguro mga 3-4 na araw nag-uulan-ulan sunod-sunod sa Metro Manila. Hindi ko lang sure sa Metro Manila ngayon kung anong status ng panahon na. Pero ngayon guys, tignan mo naman grabe ang ganda ng panahon ngayon, sky blue, tapos may mga sea of clouds pa tayo nakita. So talagang binayaan pa rin tayo ni Lord talaga ng magandang panahon ngayong araw. Grabe, no? So hopefully guys na nag-i-enjoy kayo sa video natin, at bibigyan ko kayo ng value. Talagang hindi ko nasasayang yung oras ninyo kasi guys, napaka-importante kasi ng attention nyo, ng oras ninyo, di ba? Yung pahinga ninyo, nasa akin yung oras ninyo, di ba? So actually guys, talagang wala naman akong sa views. Ang inaano ko kung sino yung manood sa atin, tapos nakaka-appreciate ng video na ginagawa natin. Sobrang doon pa lang panalo na tayo, di ba? Hindi naman po ganun kalaki yung earnings natin dito sa channel natin, pero bonus na lang para sa akin yung earnings. Ang importante ito, di ba? Nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin, nakapag-travel tayo, di ba? So ini-enjoy ko lang yung process, di ba? Ang ganda kasi ng ginagawa ko, nag-i-enjoy na ako, at the same time guys, kahit pa paano may reward tayo from our YouTube channel, di ba? Ang ganda, wow, grabe, ang ganda guys, amazing, grabe. Habang bumabiyaya ako, narealize ko, kailangan mo lang din talaga ng motor, kalsada at kalikasan. Hindi para tumakbo palayo sa mundo, kundi para mas marinig mo ang sarili mo. Habang umaandar ka sa tahimik na highway, kasabay ng ihip ng hangin at mga tanawing hindi mo makikita sa syudad, unti-unting gumagaan ang bigat sa dibdib mo. Walang traffic, walang ingay, walang pressure. Solo ride to, pero hindi ibig sabihin mag-isa ka. Kasama mo ang nature, ang bundok, ang langit. Kapag nagmamotor ka sa ganitong lugar, parang nare-reset ang isip mo. Yung mga bagay na dati mong iniisip, biglang nawawala. Yung mga tanong sa buhay mo, minsan nasasagot habang nasa ride ka. At yan ang kagandahan bilang solo rider sa nature. Hindi mo lang pinapasyal ang katawan mo, pinagpapahinga mo rin ang puso't isipan mo. Kaya kung pagod ka na, hindi mo na kailangan umalis sa bansa. Minsan isang simpleng ride lang palayo sa city, sapat na para mahanap mo ulit ang sarili mo. Sierra Madre lang sa Kalam guys, napaka-solid. Hanggang sa dul. Oy, grabe kayo kuya, grabe kayo kuya. Wala man ng busina sila, no? Dahan-dahan lang kayo, ingat kayo guys. Ganda dito. Kabayo. Pait ng kabayo na yun, no? Ayun dito. Alrighty. Daming kabayo dito. Ito barako to.
nakakaliwa siya. So ayun na guys, lilipat na tayo ng ibang dimension guys. So ito yung tinatawag na lihim na lagusan, no? So talagang ini-stop over talaga to ng mga grupo ng rider, no? Ayun na. Let's go guys. Papasok na tayo dito sa ibang dimension o ibang portal. Alright. So dito na tayo guys sa pinaka-exciting part, no? Napaka-solid dito guys. Oh my G, ito pala guys. Bukod pala doon, ito pa yung lihim na lagusan na tinatawag, oh. Oh my God, ito guys. Oh my God, ang ganda dito, oh. Parang papasok tayo sa Jumanji. Ay, stop over tayo guys. Sa kahabaan ng Marilaki Highway sa pagitan ng mga matatarik na bundok at mapunong gilid ng daan, may isang lugar na hindi basta-basta napapansin ng mga hindi sanay sa ruta. Tahimik, walang karatula, walang anunsyo, pero para sa mga madalas na dumadaan dito, kilala ito bilang ang lihim na lagusan. Ito ay isang natural rock formation na mistulang mini tunnel kung saan naghihiwalay ang dalawang bahagi ng bundok at doon mismo dumadaan ang kalsada. Parang sinadyang hatiin ang bato para bigyan daan ng mga motorista. Pero ayon sa mga matatandang kwento, natural daw itong nabuo. Walang ginamit na heavy equipment noong unang ginawa ang daan. Ang lagusan ay tila portal, isang tagong daan na parang pinaghalong engineer miracle at regalo ng kalikasan. Wala itong official name sa mapa, walang marker or sign na mga nagsasabing welcome to lihim na lagusan. Marami mga rider ang humihinto rito para kumuha ng larawan o video. At syempre para maglaan para damhin ang lugar. Kaya sa mga solo rider kagaya ko at nature lovers, naging sikat ito bilang secret passage o lihim na lagusan. Isang tahimik na lugar kung saan pwedeng huminto, huminga at makinig sa tunog ng bundok at kalikasan. So ito pala guys ang totoong lihim na lagusan, no? Ayun, no? Grabe, para talagang ano, no? Jumanji, no? Ano yung movie na Jumanji tapos may mga Jurassic. Grabe, oh. Grabe si Lord, oh. Parang batuhan siya na napalibutan, oh. Tinubuan na ng mga puno. Alright guys, so ito papasok na tayo sa lihim na lagusan. Let's go guys. Eto na ang tunay. OMG, grabe. Eto na yun. So last time guys, nung pagpunta ko dito, sira tong daan na to, eh. Ayun, oh. Ngayon okay na siya, oh. Ayun, bangin na yan, oh. Grabe. Ayun, oh, ganito, oh. Ang dami mong madadaanan na masasalubong mo yung isang mataas na bundok, no? Gaya dyan, no? Tapos may kabayo sa bawat kanto. Hindi ko alam kung sinadya yan, eh, ano, eh. Kasi bawat kanto na ganun may kabayo. So next natin madaan ito. Wow, amazing, oh. Grabe ba? Ganda dito. Overlooking, oh. Ito yung shit. Amazing, oh. Ganda, oh. Wow. Grabe. Amazing, Lodi. Ayun, oh. Napaka-solid ng place na to, guys. So ay makikita mo dito yung ano, yung mga windmill, no? Ayun, no. Yung mga windmill ka. Dami, oh. Sarap tumambay dito, yung si ate nakatambay, oh.
Oh. Tuloy tayo guys, grabe, ang ganda. First time ko na mag-stop over dun. Kadalasan kasi pag nadadaanan ko yan, madilim na eh, o madilim pa. Ngayon kasi guys, medyo, diba, ini-enjoy natin bawat view. Kaya humihinto ako para masulit natin yung biyahe. Ito guys, ito na yung Santa Maria. Ito na nga yung Santa Maria, Laguna. So nadaanan natin yung Marikina, nadaanan natin yung Quezon, tsaka ito guys, nasa Santa Maria, Laguna na tayo. Diba? Santa Maria, Laguna guys, oh. So ni-stepan din to ng mga rider para kumuha ng mga larawan, no? So ito. So all goods guys, nandito tayo ngayon sa Santa Maria, Laguna. Grabe, no? So may mga pine tree na rin dito, oh. So yun yung indikasyon na napakalamig sa lugar na to. Kasi mga pine tree na yan, dito lang naman yan tumutubo sa mga malalamig na lugar eh. Alright, grabe guys, napaka solid dito. Grabe, Laguna. So kompleto na natin ang Marikina, Quezon, tsaka Laguna. Grabe, napakalaki rin pala ng Laguna, no? Grabe, oh. Okay, so diretso tayo. So pansin nyo, may mga pine tree na yun, no? Ayan. Ibig sabihin yan guys, dito na talaga yung lamig na kaya niya. Yung pine tree, hindi ko alam eh, kasi may puno, may pine tree na pino eh. Ayun, no? Ito medyo makapal na, ano. Alam ko yung pine tree, yung pino na dahon eh. Hindi ko lang sure, ah. Hey, what's up, man? So dito guys, sa part ng Marilaki guys, dito sa part na to, napakalamig ng hangin, no? Talagang akala mo na may aircon kahit may araw na tirik. So mapapansin mo naman yan dahil nga may mga pine tree na dito. So kaya to tinaguro yan bilang Little Baguio ng Quezon, no? Grabe, malamig guys, ha. Presko yung hangin, no? So napansin nyo kanina, talagang mainit o tirik yung araw. So pansin nyo guys, makulimlim na. Pangkaraniwan na yan dito sa kabundukan guys. Kasi itong Quezon, nasa tuktok na tayo eh. Kumaga may mga ulap na tumatama. Dahan-dahan lang daw, may nagsasign, dahan-dahan. Ito may tinatabas na puno. So diba, napakabait ng mga lokal dito, no? Eto na guys, alam ko ito na yun, malapit na tayo sa arko ng Infanta Quezon. Lamig dito guys, presko ng hangin dito. Ito na nga guys, ang arko ng Infanta Quezon, ang Little Baguio ng Quezon guys. Ayan na sabi ko, sir. Ayun, may mga bagong pa dun, oh. Alright, so grabe, solid. Ito, KM90 Little Baguio Botanical Garden. Andito na tayo sa isang spot na hindi pwedeng palampasin sa Marilaki Ride, ang KM90 Art ng Infanta Quezon. Dito mo makikita ang Infanta Welcome Art, pero mas kilala to ngayon bilang ang Little Baguio ng Quezon. Bakit nga ba Little Baguio? Dahil pagdating mo sa spot na to, ramdam mo agad ang lamig ng hangin, makapal na fog, at tanawin na punong-puno ng berdeng bundok at pine trees. Presko, tahimik, at malayo sa gulo ng syudad. Parang Baguio, pero mas natural ang vibe. Raw, peaceful, at hindi masyadong matao. Dahil dito sa KM90, ang isa sa pinakamataas na elevation ng Marilaki Highway, madalas itong nababalutan ng ulap o pag tuwing umaga. Kaya perfect ito sa mga rider na naghahanap ng saglit na pahinga sa biyahe, o yung tipong stop over para lang magpahinga ang isip at damin ang kalikasan. At dahil nga sa tawag na Little Baguio, nagpagawa na rin ang lokal na pamahalaan na maliit na rebultong leon malapit sa arko.
na parabang tribute sa iconic na Lion Head ng Baguio. Bagamat mas maliit ito, naging simbolo na rin siya ng pag-welcome sa mga rider at biyahero na dumadaan sa Infanta Quezon. Perfect spot ito para magpa-picture, kumuha ng mga video o simpleng moment lang kasama ang kabundukan. Alright guys, so continue tayo. Sabi no, may ano na pala doon, may layo na pala doon, no? Parang ginawa na talaga siyang Little Baguio, no? Ang pinagkaiba lang guys doon sa original na Baguio, yung layon nila doon talagang hugis layon eh. Dito ano pa lang, baby lion pa lang eh, no? Kaya tinawag siyang Little Baguio, baby lion. Ito, time check tayo ulit guys, 9:07 ng umaga. So next nating stopover is doon sa may sikat na tulay, no? Hindi ko lang alam kung anong tulay yun eh, or kung saan may mas magandang spot guys, hihintuan natin, no? Para pagpahingahan and para makakuha tayo ng mga counting clip or drone shot o video. So nakapansin nyo dito guys, napakataas na kasi na itong bundok na to, itong dinadaanan natin. Kaya ayan na yung kalangitan, sobrang maulap na, no? So pansin nyo guys, talagang napakalamig dito sa part na to. Oh, pansin nyo may mga fog pa eh, no? Ulap na yan guys eh. So kung mapapansin nyo, ayan, no? Ulap na siya. Akala mo usok, pero ulap na yan. So ganito kataas dito sa parte ng daanan na to. Ayan, no? So ang ganda dito guys, kung maaabot kayo sa part ng Marilaki na to guys, sobrang solid dumaan dito kasi nga ayan, makakita kayo o makaka-witness kayo ng mga ganyan tanawin. So halos abot kamay mo na yung ulap, no? Alright, so tuloy ang biyahe natin. So dun sa part na yun medyo makulimlim na, no? And sana hindi bumagsak yan, ulan kasi yan guys eh. Ulap na yan guys, itong parang usok na yan, ulap na yan, oh. Ayun, oh. Ang lamig mo pagka inano mo yung kamay mo. Sabi, ang ganda, oh. Ano dun, oh. Grabe, napaka-solid ng ulap na to, oh. Ayun, oh. Sheesh, ang ganda. Oh my G, ulap na yan, ang lamig. Kala mo usok eh, no? Kala mo may nagsisiga eh, no? Pero hindi yan guys, usok, ano yan, ulap yan. Dahil nga nasa highest point tayo ng ano, ng Sierra Madre. Kaya tuloy lang natin biyahe natin guys. Yan yung mga ilan sa mga makikita nyo dito sa Marilaki pagka napadaan kayo dito. Alright, so iba't ibang view makikita nyo dito. Wow, grabe, para tayong nasa kalangitan na nito, no? Alam mo yung kalangitan na may daanan, may kalsada, ganun guys yung may imagine nyo dito. Amazing. So dapat guys, habang ine-enjoy natin yung mga ganyang view nagawa ng Mother Nature, dapat active pa rin yung mata natin o yung attention natin dito sa daanan. Kasi maraming mga ganyan guys eh, na kakatingin mo ng mga view, sobrang kumbaga na-overwhelm ka, hindi mo alam, nasa ibang linya ka na pala. So dito guys, medyo umaraw na, no? Normal na pangyayari na lang yan dito guys. Kasi nga, di ba, itong bundok na to o daanan na to is napakataas na. Kumbaga pag may nadaanan siya ng ulap, medyo makulimlim, tas bahagyang aambon. So ngayon dumaan na yung ulap guys. Okay na ulit. Mainit na ulit. So yung mapapansin nyo guys, parang may mga roller na ano eh, no? Ayun, no? Yung sa gilid niya, para once na may mag-overshoot man, safe pa rin siya. Kumbaga gugulong lang siya dyan sa may parang roller na yan. Napakarami yan guys. Ayun, oh, yung mga roller, oh.
Wow, ito na naman guys yung mga kaulapan, no? So dito guys, mapapansin nyo na naman dito, makulimlim na naman. Kasi nga yan yung mga ulap, no? Nasa bundok na, nasa tuktok na ng bundok, no? Ayan, no? May pulse dito. Tingnan natin guys, wait lang. May nadaanan akong pulse. Wait lang. Tayo sa hindi kurbada guys, overtake. Kaya no. Ito. Dito tayo. Ito ang ano, para mapansin tayo ng ano. Ulit kayo may pulse. Kaya, balikan natin yun. Parang ngayon ko lang napansin yun, ah. Asa na yun? Ito, pansin nyo guys, parang may daanan siya, no? Hindi siya sinadyang ituloy yung ano, barrier dito. Kasi guys, dito may pulse dito. Pigogi. Amazing dito guys, oh. Pero may gantong pulse sa ano, gilid ng kalsada, no? Tawid tayo guys, try natin. So sinadya talaga siyang ano, lagyan ng bato, no, para madaanan. Diba, may plema pa. Ang kulit, oh. Tingnan natin to. Ay no, actually ang ganda dito guys. So kung mapapadaan kayo dito tapos nakaramdam kayo ng mainit na pakaramdam, dito may pulse dito. Ang galing, no? Nakailandaan na ako dito, ngayon ko lang to napansin. So diretso tayo guys. Grabe, ang linaw ng tubig, oh. Oh my G, grabe. So ito yung pulse guys. Tapos ito, mga ilang hakbang lang, siguro mga 10. Ayan yung kalsadahan, diba? So napakalinaw ng tubig guys. So napapansin nyo, ang daming mga tubo, no? Siguro dyan talaga kumukuha ng pangunahing tubig yung mga lokal dito, no? So natural yan guys, natural yan, galing sa kabundukan. Yung puno na yan, ay ang waterfalls na to, no? Grabe, ang presko dito guys. Sarap tumambay dito tuwing umaga, oh. Set up ka ng upuan dyan, tapos lagay ka ng lamesa, kape ka, no? Tapos ayan, may kita mong view, no? Amazing, grabe. Ang lakas ng karit ng water nya, oh. So hindi natin maano kasi naka-helmet tayo, eh. Naka ano yung GoPro natin, eh. Try ko sana maghilamos. So ayun, no? Ang lino ng tubig guys. Amazing dito, grabe. All goods, no? Balik na tayo. Tuloy natin biyahe natin. Let's go guys. Bye bye. So dito guys, may nakita rin ako dito ang babae naglalaba. So may pulse din ayun, no? Ayun guys, oh. May pulse din dito, ayun, no? Galing. Galing dito. Grabe, ang ganda dumaan sa lugar na to guys, oh. Kaliwat kanan may pine tree. Tapos ramdam mo yung ano, yung lamig ng hangin, no? Kapreskuhan ng hangin. Grabe guys, oh. Para ka talaga nasa ibang bansa pag nandito ka dumaan guys. Alam mo sa mga movie, no? Yung mga movie na ano, na nagda-drive tapos nasa bandang probinsya na sila. Gantong-ganto guys, oh. Alam nyo guys, madalas ko talaga ito nasasabi sa vlog ko. Parang nasa ibang bansa lang. Tuwing nakakita ako ng mga ganito kagandang kalikasan. Pero alam mo kung bakit? Hindi dahil mas maganda talaga sa ibang bansa, kundi dahil minsan nakakalimutan natin kung gaano kayaman sa tanawin ng Pilipinas. Laki kasi tayo sa exposure ng mga foreign travel vlog, foreign movies. Kaya kapag nakakita tayo ng mga pine trees, fog, turquoise na ilog dito sa Pinas, parang foreign feels agad, diba? Pero sa totoo lang, andito lang pala sa atin. Siguro dahil bihira lang din natin makita ang ganito kaganda sa araw-araw. Lalo na kung nasa city tayo galing. Puro buildings, ingay, traffic. Kaya pag nakita natin ang nature na presko, tahimik, puro green,
para nasa ibang bansa o ibang mundo ka na, di ba? Kaya napapaisip ka tuloy, bakit nga ba parang nasa ibang bansa? Sa atin lang pala ito. Kaya itong mga ganitong biyahe, paalala rin na hindi mo na kailangan lumipad palabas ng bansa para makakita ng world class na tanawin. Nasa atin lang Kailangan lang talaga natin lumabas, mag-explore at mag-appreciate. Sports, no? So, nararamdaman ko na guys yung yung tulay. Sobrang solid ng view dito. Amazing, grabe oh. Mapapapicture ka talaga, tignan mo lang sa kuya. Grabe, ang ganda oh. Oh my god. Amazing, grabe. So dito guys, medyo pababa siya. Mag-ingat tayo dito ha. Ito na yung pababa na dire-diretso. Wow! Oh! Yan tunay na guys, amazing oh. So grabe, pababa siya na kurbadahan ha. At mag-iingat po tayo pagka mapapadaan tayo dito. Ay, oh my god. Sheesh. Amazing oh. Grabe. Woohoo! Amazing, Marilaki. So ito guys yung yung daan na kinaayawan ng mga four wheels, no. Yung mga four wheels na na medyo old school na. Itong daan na to pagka pabalik na ng Maynila, no. Dito kasi guys maraming tumitirik dito na sasakyan. Kasi nga mahaba siya na na pataas pagka pabalik na. So ito, kita nyo naman yung pababa na to guys oh. Diba? Yan yung aahunin ng mga four wheels na medyo old school na. Wow, ito na yung tulay guys. Alright. So dati batuan to, rough road to, ngayon gawa na siya. So ito. Alright, ang ganda oh. So hindi pa to yung pinakatulay na natin, target na stopoveran. So meron pang isa guys na tulay. Alright. So diretso pa tayo. So pansin nyo po, ang daming mga riders, diba? Isa rin yan sa mga hinihintuan para pagpahingan o pagka may hinihintay pang mga kasama. Marami tayong mga madadaanan pang magaganda guys. So time check tayo, 9:49 ng umaga. So before mag 12 sana makabalik na tayo pa Agus River, tapos makapagtampisaw man lang, makaligo, makapag-refresh tayo, no. Wow, grabe oh. Yung mga makikita nyo dito, yung mga solid na kabundukan ng Sierra Madre guys. So pababa siya guys. Alright, so may madadaanan ulit tayong tulay, pero hindi ito yung tulay na hihintuan natin. Ganda dun oh. Mapapalingon ka talaga sa magagandang view dito. Wow, grabe oh. So nakapaikot sa atin ng bundok ng Sierra Madre, no. Grabe, solid spot guys. Wow. No. Although nakikita ko na siya sa mga nakaraan kong pagpunta dito, pero iba pa rin talaga yung adrenaline pag nakita mo siya ulit So dito guys, meron tayong falls na makikita o madadaanan dito, which is itong Kakawayan Falls and Campsite. Ayan So napaka good spot din dito guys. Ayan Alright. So hindi natin makikita dito May falls dyan guys. So diretso lang tayo. Alright. Magubad ako ng helmet guys. Nangati yung ulo ko parang may naipit na hibla ng buhok ko. Kinamot ko lang.
So isang mahabang pababa ulit to guys. Wow. Pansin nyo guys, so yung ulap umahalik na sa ibabaw ng kabundukan, no? Ganyan kataas yung mga bulubundukin dito sa Quezon. Grabe, ang ganda. So, isang mahabang pababa na naman to. Ayun o, ayun pala tandaan ko. Ayun o, yung grass na yan. So pagkaliwa natin dito, ayun, may tulay na. Ito na yun guys, sinasabi ko na hinihintuan ng mga riders. So pagkanan mo dyan guys, Pinlock Falls yan. So napag-swimming na rin tayo dyan. So ito guys, dito tayo ngayon sa isang sikat na tulay dito sa Quezon Province. Eto, amazing, grabe. Ito yung pinaka-center ng mga dinaanan natin kanina. Grabe, napakaganda, no? So ito yung mga ilan sa mga view na makikita nyo once na madadaan kayo dito sa Marilaki Highway. Grabe. Ito ang Pinlock Bridge, isa sa mga tahimik pero makasaysayang bahagi ng Marilaki Highway na matatagpuan dito sa Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Ang Pinlock Bridge ay literal na tulay patungo sa likas na yaman ng lugar. Dahil mula rito, madali mo nang mararating ang Pinlock Falls at ilang mga hidden gems ng Sierra Madre. Kung mapapansin mo, may kakaibang vibe dito. Tahimik, presko at tanaw ang kabundukan ng Sierra Madre. Pag dumaan ka rito ng umaga o hapon, ramdam mo talaga yung lamig ng hangin at para nag-i-slow motion ang paligid. Ang sarap tumambay saglit at magmuni-muni. At syempre dahil nasa gilid lang ito ng Marilaki, madalas din itong photo stop ng mga rider. Bonus lang yung sounds ng ilog sa ilalim, natural soundtrack habang nagpapahinga ka. Para sa ating mga nagmomotor, ang Pinlock Bridge ay hindi lang basta tulay. Ito ay pahingaan ng makina at panandaliang tahimik bago muling sumabak sa liko-likong kalsada ng Marilaki. Isa ito sa mga spot na hindi mo malilimutan, lalo kung hihinto ka lang sandali, sumilip sa gilid at magpahinga habang dinadamdam ang kalikasan. So ayun guys, grabe, napaka-solid ng tulay na yun. Sa tulay na kasi yun guys, dun mo makikita yung pinaka-sentro ng Sierra Madre na madadaanan mo, diba? So yung nakita nyo yung mga nadaanan natin kanina, yun, kitang-kita mo dun yung pinaka-view ng mga nadaanan natin kanina, diba? Kaya hinihintuan talaga yun ng mga riders, no? Para kumuha ng picture. Napaka-solid dun guys. So ngayon, sasagad na natin hanggang doon sa pinakadulo ng Marilaki. Alright, doon kasi sa pinakadulo ng Marilaki guys, andun kasi yung crossing papunta ng Real Quezon. Sabi guys, yung mga kasabay tayong big bike, no, no? Lagi 6 sila guys, mga naka big bike. Try natin sabayan guys, ha. Oh grabe yung torque nila, no? Oh my G, hindi ko kayang sabayan to guys, malakas yung preno nila eh. Grabe, mga big bike talaga to. Sheesh, sarap sabayan to mga to, no? 6 sila naka big bike. Wow, wow, ang ganda. Uy, OMG.
lang, mamaya na, habulin natin mga naka big bike eh, no? Oh my God. Wala na, hindi na. Hindi kaya habulin talaga. Grabe magmaneho ng mga grabe magmaneho ng big bike yung mga to eh, no? Wala na, di ba? Operado na sila. Ayun na sila, oh. Kaya masasabi mo talaga yung big bike pang mga pang long ride talaga. Wow, ayun yung Agus River, guys, oh. Yan. Yan yung river, guys. Mamaya dyan tayo maliligo. Solid dyan, Lodi. Alright. So ito, isa-separate ko na lang, no, yung content ko sa Agus River tsaka dito sa Marilaki Highway, no. Gagawan din natin ng sariling content yung ano, yung Agus River para ma-detail natin, no, makuha na natin ng mga magagandang information yung Agus River para if ever po na dadalawin nyo rin, mas detalyado yung information na maibibigay ko. Sana hindi na mag-uulan-ulan, no? Kaso ano na kasi, tag-ulan na ngayon eh. Ayun na, ito na nga guys, Hayay Agus River. So ito yung mga entrance, no, na mga resort dito sa Agus River. So dito meron din, uy, sementado, no? Meron din dun, guys, Love Resort, Love Agus River. So meron din dito, guys. Okay, maganda dun, sementado na dun, So ito, guys, malapit na tayo doon sa ano, pinaka dulo ng Marilaki Highway, no. So konting tiis na lang, guys, mararating din natin ang dulo sa dulo ng Marikina, Laguna, Quezon Highway, or in short, Marilaki Highway. So ang pagkakalam ko, may gas station. Ayan, may gas station dyan. Dyan tayo papagas mamaya pagbalik. Ayan, para mamaya pag uwi natin, smooth na, wala na tayong iisipin. Okay, diretso. Kailan ko mag-overtake ko, mabilis din yung nasa unahan natin sakyan. Overtake na tayo. Hindi kagandahan kayo sa 150 na cc. Hindi kayo masyadong mabibitin pagka overtake kayo. Kasi nag-try na rin ako sa 125 eh. Medyo bitin ng bahagya, kaya naman. Pero pagka 150 up na kasi yung cc mo, talagang kayang-kaya na eh. So ito na, guys, yung ano, yung Arco. Ito na, guys. Ito na. Infanta, General Lacar, tsaka Real. So finally, eto na, guys, nandito na tayo sa pinaka endpoint ng Marilaki Highway. Eto na, guys, mabuhay Infanta, I love Tong Ho In. So eto, guys, eto na nga yun. So hanap tayo ng ano natin, pepestohan natin, guys. Grabe, no? Finally narating din natin, no? Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, ilang milyang inikot, ilang liko at ahon, sa wakas nandito na ako sa pinakadulo ng Marilaki Highway. Mula Marikina, tinawid ko ang Rizal, nilakbay ang Laguna, sinuyod ang kabundukan ng Quezon. At ngayon, nakatayo na ako sa harap ng Arco, ang hangganan ng Real at General Lacar. Akala ko nung una isa lang itong simpleng ride, isang tuloy-tuloy lang na biyahe, isang check sa bucket list. Pero habang binabaybay ko ang bawat segment ng highway, unti-unting naging mas malalim ang ibig sabihin ng biyahe ko. Sa Tanay, nararamdaman ko ang lamig ng umaga habang binabasag ng makina ko ang katahimikan ng kagubatan. Sa Laguna, sinubok ako ng bawat liko,
parang buhay lang din. Hindi ka makakarating kung hindi ka marunong makibagay sa mga kurbada. Sa Infanta, sinalubong ako ng tanawin na para bang niyakap ako ng kalikasan at sinabing, tuloy ka lang, malapit ka na. At ito na nga ang arko sa dulo ng Marilake Highway. Isang konkretong paalala na kahit gaano kahaba ang daan, may patutunguhan ka rin sa itong landmark, pero para sa isang rider na kagaya ko, isa rin itong tropeyo. Patunay na kaya nating tumawid, kaya nating marating, at kaya natin tapusin ang sinimulan natin. Pero sa totoo lang guys, habang nakatayo ako rito, habang tanaw ko ang malawak na bundok at ramdam ko ang ihip ng hangin galing dagat, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Ito na nga ba ang dulo o simula pa lang ng bagong kwento? Dahil sa kabila ng arko na to, may panibagong daan, papunta sa Real, papunta sa mas malalim na bahagi ng Quezon, papunta sa mga lugar na hindi pa rin gaano nakikilala. Pero siguradong may kwento ring dala. Sa mga rider na nangangarap tapusin ang buong Marilake, ito ang masasabi ko. Hindi lang ito highway. Ito ay pagsubok, tagumpay at kalayaan. Minsan solo ride, minsan sabay-sabay. Pero palagi may hatid itong kapayapaan. Ito ang dulo ng Marilake. Pero hindi ito ang dulo ng biyahe ko. Salamat sa bawat kurbada, bawat tanawin at bawat tahimik na sandali. Arko man ang huli kong nadaanan, alaala naman ang bawat ko habang papalayo. Ride safe mga tol, mula Marikina hanggang sa pinakaduluduluhan ng Infanta, Quezon. Ito ang kwento ng isang buong araw ng Marilake travel ko. See you on my next video. Peace out.